Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome to our dawn worship. This morning, let us sing about the holiness of God. And as we do, let us always be reminded of how God wants us to know Him as the Holy God. And let our praises resound this morning. Amen. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All the redeemed sing, and if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All the people of God sing, oh God, your people sing, holy, come on, sing holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Sing about His name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Sing about His name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, come on, sing, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All the people of God is sing, all your people sing,
King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Say you will always be holy. You will always be holy, holy forever. This is the God we serve. Hallelujah. Yes, He is. And He will remain as such. Hallelujah. Let us pray. Father, how we thank you, God. You made us to realize, to understand, to see of your holiness. Help us, Lord God, to know more of your holiness. That you alone are mighty. That your name alone is the greatest. It's the highest. It stands above all here on earth or even in heaven, Lord. Salamat, O Diyos. Father, help us to realize it even deeper this morning. That we could walk according to its truth, O God. That we are serving a holy God, the only true, mighty, powerful God. What a privilege, Lord. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy pong hugasan ang inyong mga anak. Ano man ang naging karumihan, Lord, sa buong magdamag, even sa paggising namin, even mga bagay na nagawa namin na hindi po namin ikinalungkot at inihingi ng tawad, patawarin niyo kami, Panginoon. Patuloy po maranasan namin na kami nga ay binanal na, Panginoon. We are made holy forever because of your sacrifice on the cross. Help us to walk according to this truth. Continue to hide me behind you, Lord. You alone are God. Kayo lamang po ang dapat marinig. Kayo lamang po ang dapat maluwalhati. Kayo lamang po ang kapangyarihang inaasahan namin. Kayo lang makapagbabago ng isip, ng puso, ng buhay namin. Abutin ninyo ang lahat ng inyong mga anak. Manguna po kayo, mangusap po kayo. Lord, establish your kingdom in our lives, as always. Father, these things we ask and pray with anticipation of the many manifestations. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. So, it's a beautiful song we are learning here nowadays dito po sa church po na pinagdalan po sa atin ng Panginoon. So, this morning and the remaining days to come, hopefully, now I can continue to record, we'll be learning about study po ito, Bible study po ni Pastor David Jeremiah online. This is not mine, it's not original mine, no? So, itatagalog lamang po siya at pagbubulayan po natin, kumbaga, bigyan natin ng Pinoy taste and base sa ating mga karanasan sa Panginoon. Amen? So, we are now sa ating Day and Night with the King. We are learning about the book of Galatians, no? So, every morning, nasa aklat po tayo ng Galatia. At dito po sa Galatia ay makikita po natin na yung legalismo, no? Ngayon nga ay kailangan po nating bigyang pansin muli. Maaaring ito po ang dahilan kaya marami po sa atin ay hindi nagiging matagumpay sa paglakad sa pagiging buhay disipulo dahil hindi natin lubusang alam ang ating katayuan. Napakahalaga po yung we know where we stand, and our standing is very important. All motivations, all inspirations ay manggagaling po doon kasi sa knowledge of who we are. Pag alam natin talaga kung sino po tayo, then from there, no, we know. Kasi, di ba, pag hindi mo alam kung sino ka, ang hirap naman po yata nun. So, this morning, in this study from Dr. David Jeremiah, ako mismo po ay napagpala. Maganda po nating balikan po ito. Okay? So, ang pamagat po nitong first study po natin is how is a Christian made perfect? Okay? Or how is a disciple made perfect? Or we can according to Dr. David Jeremiah, we can restate, pwede po nating gawin sa ibang tanong na the same pa rin yung sagot na hinahanap. Yung tanong na, how does a Christian become mature? So, paano ba tayo magiging
mature. Yan. So, lahat naman po tayo, yun po ang nais po natin, to grow in maturity. Na hindi po pwede na manatili po tayong baby Christians, no? Napag-aral na po natin yan. So, it's a process, no? From being a baby Christian, magiging matured po tayo, at magiging discipler. Ayan, hanggang magiging teacher, preacher, no? And more, and so on. Kung ano po yung mga giftings po natin. Okay po? So, ang main text po niya dito ay sa Galatia. Buksan po natin sa chapter 3, verse 3. Sa Galatia, chapter 3, verse 3. Sabi po dito, and this is very, diba, Pinoy version. Sa ating Pinoy version po, medyo masakit po yung, yung word, B-O-B-O, sabi niya dito. Sabi niya sa Galatia 3:3, mga B-O-B-O ba talaga kayo? Nasimulan nyo nang maranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay nyo. Tapos ngayon, aasa kayo sa sarili nyong lakas. Wow, di ba? So, this is Paul talking to the church in Galatia. No? So, let us see in NIV or NLT version how it is stated. Okay? So, sa NLT po tayo, New Living Translation. Ang sabi po dito, how foolish, yun yung B-O-B-O din, di ba? How foolish can you be? After starting your new lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort? Ayan. So, it's a question, it's a challenge, it's a rebuke, no, for this church in Galatia. Bakit daw naranasan na nga nila, di ba? Yung kapangyarihan ng banal na espiritu sa buhay nila. Tapos ngayon, bigla na naman, umaasa na naman sila sa sarili nilang mga lakas. Okay po? Noong tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, no, sa ating mga buhay, paano po, di ba? Siyempre, what's next? Kumbaga, how do we continue growing in the Lord? Siyempre, dapat may ganun po tayong pangarap, no? May ganun tayong desisyon, may ganun po tayong vision. Hindi pwede na tapos na. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, laging what's next. And always, that the next is better than what is already done. It is developmental. It is developing. Hindi po yung sinabi na tumatandang paurong o kaya tumatandang walang pinagkatandaan. Hindi po ganon. So, ganon din po dito sa ating buhay, mananampalataya, we should continue growing because remember, yung hindi nag-grow ay patay. Tama po ba? One of the characteristics of a living thing or living being is that it grows. It develops. Diba po? So tayo bilang mananampalataya, kung hindi po tayo nagpapatuloy sa paglago, ay patay. Patay po yung ating espiritu or patay po ang ating pananampalataya. So a Christian becomes mature. This morning, we will be, I believe, ma-encourage po tayong lahat dito sa mga salita na maririnig po natin from Pastor David Jeremiah. Ang isang Kristiyano daw ay nagiging mature kung sa parehas na paraan kung paano po siya naligtas. Paano ba tayo naligtas? Diba? How did we become saved? How did God save us? Diba? By faith. Sabi po doon sa Efeso, naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa biyaya. Dahil naawa ang Diyos sa atin at nanampalataya po tayo. So in the same way, yung the beginning, no? So kaya nga yung isang verse po na sinasabi, from beginning to end, we live by faith. So, pananampalataya po. Kung paano tayo naligtas, by faith, ganun din po tayo nakiging mature. Also, by faith. Saan? Doon po sa offering. In the offering of Jesus. Sinakripisyo po niya ang kanyang sarili doon po sa cross. Buksan po natin sa Colossians chapter 2 verse 6. No? Colossians chapter 2 verse 6. Ang sabi po, dahil tinanggap nyo na si Christ Jesus bilang Panginoon nyo, mamuhay kayong kasama niya. Ayan. So, pagkasama mo ang Diyos, diba? Nananahan siya sa'yo, nananahan ka sa Kanya. So, ibig sabihin, wala na nga yung ikaw. Wala na yung dati mong pagkatao. At sabi pa po sa Hebreo 10:14, no?
Ito po, sabi po dito, sa isang sacrifice lang, forever, kapatid. Forever po, hindi lamang po nung simula, kundi forever na niyang ginawang perfect ang mga nilinis sa kasalanan. So, noong tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Yesus, alright? Tayo po ay, sabi niya doon, forever nang ginawang perfect. We are perfected forever. So, paano yon, no? So, because of Jesus, dahil po sa Panginoong Yesus, every follower of His, lahat po ng sumusunod sa Panginoong Yesus ay hindi na lamang ginagawang banal, kundi ginawa ring perfect or mature forever. All because of the sacrifice of Jesus on the cross. That's the only reason. And because we put our faith in the sacrifice of Jesus, so it's about our faith on what Jesus has done for us. This is the best news of all. Ito po yung the best na balita. Kasi, nung tinanggap tayo ng Panginoong Jesus, no? Nung niligtas niya tayo, when we received Jesus as our Lord and Savior, and when He accepted us, we are forever accepted by God, our Father, in heaven. Yan. Kaya, sabi po dito, there isn't one more thing we can do or must do to be more acceptable. Wala na po tayong idaragdag, mga kapatid. Wala na po tayong idaragdag. Kompleto na po, perfect na, tinapos na. Wala na po tayong maidaragdag. Because the sacrifice once and for all ng ating Panginoong Yesus is enough, is sufficient. Wala na po tayong kailangan pang gagawin to be more acceptable. Ano po? So, and the joy of this is that our perfection is ultimate in God's eyes. So, yung pagiging banal po natin ay perfect, no, in the eyes of God. Ayan. So, according to Him, tayo daw ay mature. Pag tinitingnan tayo ng Ama, God, the Father, sees us as perfect because Jesus made us perfect on the cross. That is who we are. Na yun po yung dahilan kaya marami pong mga Kristiyano na parang namumuhay po na parang bugbog sarado ng dyablo, lagi na lang talo, lagi na lang yung mga naririnig po natin dati ng mga expressions na naguguyod pa tayo, na natukso pa tayo, na nalamangan tayo ng kaaway, na, di ba, yung those things, hindi na po dapat ito kung naiintindihan po natin who we really are in Christ. And, it is our power. And every time that Satan will try to say all kinds of lies, no? Na tanggap ka ba talaga? So those kinds of words and mga bibigyan kanya ng mga doubting thoughts, right? So if you really and truly know who you are, you know, that's very important. Knowing that you are accepted by the Father through Jesus Christ. Iba na lang yung privilege dati na yung when we are accepted, we can do anything and everything. Yan. Kaya let us remember always who we are in Christ. We are made perfect forever. Wala na po tayong maidaragdag. Okay? So this should radically change our motivation. So dapat every day of our lives, di ba? It should change the way we see things, the way we react to things. We're supposed to be motivated now. Mas motivated tayo kasi we are accepted. Diba? We are perfect. Imagine. So instead of seeking to grow so that we become acceptable, diba? Minsan, yung nagpapakahirap tayo, nagpapakabanal tayo. Parang yung ano nga, diba? Yung, sabi ko nga, diba? Yung paano ba mamunga yung puno. Yung sanga ba eh. Ginaganon pa niya. Lumabas ka puno, bunga, bulaklak. Diba? Wala pong kahirap-hirap po yung puno. Yung sanga. Nandun lang siya, nananatili lamang siya. And naturally, no, the flowers come out and the fruits come out from those flowers naturally. Kaya instead of seeking to grow so that we become acceptable to God, no, this
this whole week or until matapos ang Galatians, makikita natin dyan yung mga sinasabi po ni Pablo na itong mga Judaizers, no? Diba? They want, kailangan ganito. Puro mga rules. Diba? So, kapag ka hindi na po siya nakakabigay ng kagalakan, abay, hindi na po siya galing sa Panginoon. Kasi, the fruit of the Spirit is love, joy. Diba? So, kung yung pagsunod natin sa Panginoon, nagiging kabigatan na po siya, magpa-check po tayo sa Panginoon na, is it human effort or is it the Holy Spirit? Diba? Kasi nakalagay po doon sa Galatia 3:3. Diba? Naranasan nyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, tapos ngayon umaasa na naman kayo sa human effort. Ang lahat nga ng effort ng tao, walang silbi. Yung napakahirap, napakabigat. Yan ba? So, wag na po tayo doon, mga kapatid. Naturally, yung nakangiti, masaya, magaan. Ganun ang buhay para doon po tayo. That kind of life is what the Lord has died for us to experience, mga kapatid. Maging malaya, maging masaya. Kasi, di ba, kapag hindi ka masaya, wala ka pong magagawang tama. Tandaan po ninyo yan. Ang taong hindi masaya, walang magagawang tama. Pag napipilitan ka, lahat po ay mapait. Kasi nga, pilit, mapait. Kaya wag na po natin. Sana, tigilan na po natin, no? Yung mga ganong bagay. So, paano ba yun? No? We were about to finish, mga kapatid. So, instead, ito daw, paano daw natin yung gagawin? Instead of seeking to grow so that we become acceptable to God. Ang hirap kaya nun, yung you're trying your best to be acceptable. Ang pangit nun. Parang sa akin, ayoko ng gano'n. Ang hirap kasing i-please ang tao. Minsan gusto niya, o gusto ka niya ngayon kasi may ginawa kang maganda. Tapos bukas hindi na naman. Ayaw natin ng gano'n. Kaya nga, balikan natin yung relationship ng magulang at saka sa anak. Yung nakikita natin. Halimbawa ako sa mga magulang ko, kahit na sometimes I fail them, sometimes I disobey them, sometimes I hurt them, I offend them, pero yung alam ko na accepted nila ako, no? Hindi ako itatapon. Ang sarap ng pakiramdam po na gano'n. So, gano'n din po, no? Let us have that kind of motivation, which is the truth, no? Totoo po, hindi yun sour graping, hindi yun pampalubag loob, no, that's the truth. Amen. So instead, no, imbis daw na hanapin natin na lumago tayo, no, para maging acceptable tayo sa Diyos, instead, ang gagawin daw natin, yung mga puso daw natin should yearn to live in light of the privilege that are ours in Christ. So imbis na mag-effort ka, no, para maging katanggap-tanggap sa Panginoon, yung puso mo daw ay kailangan, ang inaasam ng puso mo ay mamuhay ka sa liwanag nung privilege, nung napakalaking pribileyo na binigay niya sa atin through Jesus Christ. As we practice becoming what we already are in God's eyes, habang pinapractice mo, no, you are mature, you are perfect forever, you are holy. So you live in that light, no, you are living according to that, no, in that, having that confidence of that truth, that you are accepted by God. I am accepted by God. Diba? Yung kwento po, diba, ni Max Lucado na yung diba, if you know that story, nakalimutan ko na yung title, yung kapag may magandang ginawa, nilalagyan nila ng star, kapag may palpak, dot, star. So itong si Panchinelo, puro siya dot. So wala na siyang gana kasi puro siya dot. No? Wala na siyang ganang mag-effort. Hanggang sa nakita niya yung isang babae, forgot the name, Lucia ba yun? Sabi niya, nung sumasayaw si Lucia, ang galing-galing niya, yung mga tao tuwang-tuwa, dinidikitan siya ng star, ayaw dumikit ng star. So nakita niya, si Lucia lang sa buong baryo nila, ang walang dot, walang star. At hindi dumidikit sa kanya. Kaya tinanong niya, at sinabi ni Lucia, kasi dahil kay Eli. So, yung pala, when he went to Eli, si Eli pala ang nag-create sa kanila, mga sticks kasi sila. Sabi ni Eli, dumidikit lang yun kung pinaniniwalaan mo. So, ibig sabihin,
kung ano yung pinaniniwalaan mo, who you are in Christ. And if you really believe that you are accepted by God, then everything else will not matter. Everything else will not affect you. Kasi you are accepted. That's all that matters. You are accepted by God. So the motivation of living such a grace life, yung ating pong motibasyon na mamuhay tayo dito sa buhay na punong-puno ng biyaya, ng buhay na punong-puno ng biyaya is totally different. Ibang-iba po ito yung mabubuhay ka sa ilalim ng batas. Legalism po yun, yung batas, yung gawin mo to, gawin mo to. Puro tradisyon, puro bawal, puro ganito, gano'n, no? That's legalism. Ang sabi ng legalism, do this, gawin mo to para maging accepted ka. That's legalism. Yan mababasa natin sa Galatia. Pero ang sabi po ng grace, ang sabi ng biyaya, tinapos na. Kaya nga sinasabi natin, di ba? Sabi sa legalismo, sa batas, do. Pero sa Panginoong Yesus, sa biyaya ng Panginoong Yesus, done. Tinapos na niya. Jesus has already done this. At lahat po ng pagpapala ay sa iyo na. All the blessing is yours. Kaya ngayon, mamuhay na tayo na, nagsasabi daw yung buhay natin, P.S. I love you sa ating Panginoon. Ibig sabihin ng PS, postscript. Sa mga sulat po, no, kapag natapos na po lahat-lahat ng sinabi nung nagsusulat, dun sa dulo, naglalagay siya ng PS. Ibig sabihin ng PS, postscript, na ito yung panghuli, na tapos na lahat. Ito na yung last, na yun ang magmamarka talaga. Yun ang actually inaabangan, ano ang PS. So dapat daw ngayon na alam natin that we are accepted by the Father because of our Lord Jesus Christ, and all the blessings are yours, are ours. Ang buhay daw natin, kailangan parang PS na lang yung buhay natin. Na yung buhay natin, nagsasabi, PS, I love you sa Panginoong Jesus. Yun po ang buhay. Yun po ang paraan para po totoong, yung tanong kanina, how do we become mature? Actually, we are already mature. We are already accepted. We are already made perfect. So, ang gagawin na lamang po natin, mga kapatid, ay in the light of the PS, na buhay natin, lahat ng ginagawa na natin ay nagsasabi, thank you God, I love you God. Ganun na lamang po ang ating magiging buhay araw-araw. Hindi na natin kailangang paghirapan how to please God. He is already pleased with us. How to grow because we are already mature. Sa Diyos pang papuri. Hallelujah. Hallelujah. Hananim kamsahamnida. Aming Ama sa langit, Father, Heavenly Father, we thank you, God, for all the words. Thank you, God, for the life of Pastor David Jeremiah. This is his dream, Lord, na maraming taong maabot through his radio broadcast, through his preachings. At nangyayari nga po. Salamat. Napagpapala po kami dito sa Emmanuel Church through his ministry. Bless him more and more, even the entire ministry. Salamat po, Ama. At na sa umagang ito, natutunan namin that we are mature already, made perfect forever, acceptable. Lord, what a wonderful privilege. Help us to live this life according to this truth, oh God. Punong-puno kami, resting in your finished work. Oh Lord, salamat po. Mapuno kami ng kagalakan. Lord, maging masaya kami. Maging mananagumpay. Lakaran namin, Lord God, yung katotohanan na ito, tinapos nyo na lahat for us. Help us to walk in the truth in your finished work. Be glorified forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. May I call Divine to continue on sa atin pong mga prayer requests. Just pang papuri.